The Beautiful Wife. Si Marlene ay isang mabuting asawa, maganda at sexy, subalit hindi sapat ang mga iyon para sa asawa niya. Ang kanyang kabaitan ay inabuso sa asawa niyang si Ron. She was hurt by her husband nang nakita niyang may babae ito. She planned to take revenge to her husband, pero paano niya gawin iyon kung may bata sa kanyang sinampupunan? Kaya ba niyang patawarin ang asawa niya and to fight for her right to him o let go na lamang niya ito para sa katahimikan ng lahat? Manunumbalik pa kaya ang pag-ibig niya sa kanyang asawa? Tunghayan ang love story nila Lynn at Ron. Si Marlene o mas kilalang Lynn ay galing sa may kaya sa buhay. Nag-iisang anak lang naman siya nila Nestor at Maricar. Parehong guro ang kanyang mga magulang. Nakapagtapos nga ng kolehiyo si Lynn pero hindi naman niya nagamit dahil nabuntis siya ng kanyang boyfriend na naging asawa na niya si Ron Santos. Galing sa mayamang angkan ang asawa niyang si Ron. Ngunit hindi lingid sa kaalaman niya na hindi siya gusto sa biyenan niya nga babae na si Carmelita Santos. Mata pobre kasi ito at ayaw nito sa kanya para sa nag-iisang anak nito, pero mahal siya ng lalaki, at siya ay pinakasalan. Kahit labag pa sa ina nito ang pagpapakasal ng anak nila kay Lynn, masakit isipin na hindi niya kasando ang biyenan niyang babae. Araw-araw din nitong pinapamukha sa kanya na ayaw siya nito para sa anak nito, hindi raw kasi siya ang babaeng pinapangarap ng Donya. Para sa nag-iisang anak nito, ang gusto kasi ng Donya ay si Nanette na anak ng kumari nito na katulad niya may kaya din sa buhay. Palagi pang ang iniinsulto ng Donya ang trabaho ng kanyang mga magulang. Minimaliit din nito ang kita ng parents niya, pero kahit gaano kasama ang ugali ni Donya sa kanya, ay sinusuklian niya pa rin iyon ng kabaitan at pagmamahal dito, subalit sadya yatang bato ng puso para sa kagaya niyang mababa lang ang antas ng pamumuhay. Mabait naman ito kapag nasa paligid ang asawa niya o nasa bahay ito, pero kapag wala na si Ron ay halos alilain na siya nito. Pero naintindihan at hindi naman nagrereklamo si Lynn dahil kahit nag-iisang siyang anak ng kanyang mga magulang ay alam niya pa rin ang mga gawaing bahay. 2 buwan na siyang buntis, pero ayaw pumayag ng biyenan niyang babae na hindi siya maglalaba at magluluto para dito. Isang umaga ganitong eksena nilang magbiyenan kapag wala na si Ron, at pumapasok na sa kumpanyang pag-aari ng mga Lopez. Saan ka pupunta Lynn? Hihilata ka na naman, abay gumagalaw-galaw ka rito. Hindi ka magbuhay-buhay reyna sa bahay na ito, naintindihan mo ba ha? Anang biyenan niya kay Lynn. Mommy sabi ho kasi ng doktor na kailangan ko daw ho magpahinga dahil baka mapagod ho ako. Abay wala akong pakialam, magtrabaho ka, maglaba ka, at ipagluto mo ako ng tanghalian mamaya. Nakasinghal pang wika nito kang Lynn. Wala na lamang siyang nagawa kundi sumunod sa utos ng kanyang biyenan. Nagpalit siya ng kubre kama at mga kortina ng biyenan niya, at dahil ayaw pumayag ang biyenan niya, naiwas siyang ang mga iyon, kaya napilitan siyang magkusot na lamang, kaya insaktong 11:00 na ay natapos na niya ang mga nilabhan niya. Agad siyang nagluto ng pagkain para sa tanghalian ng ina ni Ron. Kahit pagod ay kinaya na lamang ni Lynn ang mga utos ng kanyang biyenan. Kaya nang dumating na si Ron at ang ama nito galing opisina ay parang among tupa ang ina ni Ron, dahil alam kasi nito na magagalit ang daddy ni Ron, at maging kanyang asawa trata ng ina nito sa kanya, lalo na kapag nalaman nito na ginawa siyang alila o katulong sa mansyon ng mga ito. How is my wife? Ron asked. Sasagot na sana si Lynn sa tanong ng asawa niyang si Ron, pero sumabad sa usapan ang ina nito. Nako! Eho alam mo bang pinagluto ako ng asawa mo? Sabi ko nga, nawa na dahil may kasambahay naman tayo, but she insists, kaya nga pumayag na lang ako, masama kasi tanggihan ang buntis, kapag ganoon eho, may kaplastikang saad ng ina ni Ron, sa tanong ng anak nito kay Lynn. Han, di ba sinabi ko sa'yo na wag kang papastress, dahil makakasama iyon sa'yo, next time ha. Huwag ka nang magluto. Mami tumawag ho ka rin sa akin kapag magpipilit itong gumawa ng gawaing bahay ang misis ko. Aniya ni rin sa ina nito. Sige anak, huwag kang mag-alala. O Lynn ha, narinig mo ang sinabi ng asawa mo ha. Huwag mong susuwayin. Naintindihan mo. Nandilatan pa siya ng mga mata ng ina ni Ron, kaya wala nang nagawa si Lynn kaya tumayo na lamang. What happened to your hands? Nagkasugat-sugat ito ha Lynn? Tanong ni Ron sa asawa nitong si Lynn. Wala.
Baka dahil lang ta sa paglalaba ko kanina kaya ta may sugat, pero hayaan mo na Han, kaya ko naman. Sagot naman ni Lin sa asawa nitong si Ron, may pag-alala sa mukha ni Ron, nang malaman nitong naglalaba din ang asawa niya. Bukod sa ayaw niyang malaman ng mga magulang ni Lin ang nangyari sa asawa niya, ayaw din niya mapagod ito, bawal kasi dito ang paggagalaw. Iyon ang bilin sa doktor sa kanilang dalawa, nung sinamahan niya itong magpa-check up ang asawa niyang si Lin. Gusto kong magpahinga ka na lang ha, huwag kang maglalaba o magluluto dahil makakasama iyon sa'yo at sa baby natin. Bukod dyan marami naman kaming kasambahay dito, pwede mo na lang iutos yon sa mga maids, wika ni Ron sa asawa niya. Hanggat maaari ayaw naman aminin ni Lin ang pananggagawa ng mommy nito sa tuwing wala ito at ama ng asawa niya sa bahay. Ayaw lang niyang magalit sa kanya lalo ang biyenan niyang babae. Hindi na nga siya gusto nito, mas lalo na niyang madagdagan ang inis nito at pagkadisgusto nito sa kanya. Sigehan aniya kay Ron, niyakap naman siya ng asawa niya saka hinalikan sa labi, bago sila matulog na magkayakap dahil masyado na ring malalim ang gabi. O Lin, saan ka pupunta? Bakit bihis na bihis ka? Tanong ng mother-in-law ni Lin. Pupunta ko ho muna sa papa at mama ko mommy. Isang buwan na rin ho kaming hindi nagkita ng mga magulang ko. Simula nang ikasal kami ni Ron, sagot naman ni Lin sa ina niya, at sinong may sabi aalis ka, tapos ka na bang maglaba ng mga damit namin ng daddy mo? Abay labhan mo muna iyon, dahil may damit akong gagamitin doon, sa linggo ng gabi. Dahil may parte kaming dadaluhan ng daddy mo, saad ng kanyang biyenan, pero, wala nang pero-pero pa Lin, hala sige gumalaw ka na. Kung may oras ka palang hinahabol, putol na saad ng biyenan ni Lin, walang nagawa si Lin kundi sumunod na lamang, ayaw naman niyang magalit sa kanya ang mother-in-law niya, at kahit kumikirot ang balakang niya nang matapos na niya ang mga nilabhang maruruming damit ay wala pa rin siyang kibo. O anumang reklamo, akma na sana siyang tatayo sa kinauupuan niya nang mapansin ni Lin na may dugo na dumuloy galing sa hita niya, hanggang sa may binti niya, manang-manang Dolores. Tulong ho ah, kanda iyak na sigaw ni Lin, lumabas ang kasambahay at dinaluhan siya nito. Diyos ko ma'am, ang dami niyo pong dugo, kailangan niyo na pong madala sa hospital, tarantang saad ito sa kanya, saka ito tumawag ng driver para mabuhat siya at madala sa hospital. Hindi na kinaya ni Lin ang sakit ng kanyang puson at balakang, ng mga oras na iyon at biglang nagdilim na lamang ang kanyang paningin. At iyon na lang ang huling naalala niya nang tuluyan na siya nilamon ng kadiliman. Nagising siya puro puti ang kisami at dingding saka lang niya naalalang nasa hospital pala siya dahil dinugo siya kanina. Paglingon niya ay ang nag-alalang mukha ng asawa niya na sumpungan niya. Han, how's my baby? May masakit pa ba sa'yo? Sunod na tanong ng kanyang asawa na si Ron, pero sa halip na sumagot siya iba ang tinanong niya sa kanyang asawa, nang nag-alala siya sa dugo kanina. Han, how's my baby? Tanong niya kay Ron. Sumungaw ang lungkot sa mga mata ng asawa niya kaya muli nagtanong siya, Ron, kumusta na ang anak natin? Okay lang siya diba? Pilit nang iting tanong sa asawa niyang si Ron. Ngunit napailing ito saka ito tumingin sa kanya at malungkot na nagsalita, wala na ang baby natin Han, hindi totoo yan di ba? Niloloko mo lang ako, please sabihin mo sa akin na hindi totoo ang sinabi mo. Putol niya sasabihin ng kanyang asawa, malungkot na tumingin si Ron sa asawang si Lin, saka umiling dito. Totoo ang sinabi ko Han, wala na ang anak natin, saad ni Ron sa asawa si Lin saka ito napaiyak. Hindi maari, ayoko, hindi ko kaya, hysterical niyang iyak sa kanya pinagtanggal ang dextrose niya. Nurse, tulungan ninyo ako pakalmahin ang asawa ko. Dinig niya ang tawag ni Ron sa nurse na nasa labas, mabilis naman dinaluhan si Lin sa mga nurse at doktor para kumalma siya. Unti-unti na siya kumalma at saka muli siyang nakatulog. Pagkagising niya muli ay nakita niya ang mama at papa niya. Nag-alala ang mga mukha nitong nakatingin sa kanya. Anak, kumusta ka na? Tanong ng mama niya sa kanya, mapinatay niya ang anak ko. Umiyak niyang sumbong sa kanyang ina, what do you mean hiha? Sinong dahilan kung bakit ka nakunan? Tanong naman ng kanyang ama. Ang mommy ni Ron, pinahirapan niya ako. Alam niyang bawal ang paggalaw ko pero pinaglalaban niya ako. Hinding-hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa akin mama. Umiyak niyang sumbong sa kanyang ina. Are you saying Han na si mommy ang dahilan?
kung bakit nakunan ka. Noon naman biglang bumukas ang pinto at iluwa doon ang asawa niyang si Ron. Yes, siya ang dahilan, Han. Nasaan ba ngayon ang mommy mong magaling ha? Galit na wika niya. Wala si mommy dito, Han, nasa bahay. O na bahala roon. Basta magpahinga ka lang muna. Saad ni Ron sa kanya. Tumango lamang siya rito. Ama, mapapa, umuwi na ho muna ako. Kayo na ho muna ang bahala dito ni Lin. Wika pa ni Ron sa mga magulang niya. Sige iho. Kami na muna ang bahala sa anak namin. Nakangiting saad naman ng ama niya sa kanyang asawa. Lumabas na rin si Ron sa silid ng asawa niya, at tiimbagang na lumabas ng ospital at sumakay sa kotse niya para makauwi na rin sa bahay nila. Kailangan niyang kausapin ang mommy niya. Bakit nito ginawang kasambahay si Lin? Hindi naman naglipat sandali ay nakarating na siya sa bahay nila. Agad niyang pinark ang kotse sa garahe niya saka siya pumasok sa kabahayan. Eksaktong nadatnan niyang may kausap sa telepono ang mommy niya at mukhang di siya nito napansin. Dinig na dinig pa niya ang sinasabi nito. Nakunan si Lynn Mars at ito na rin ang tamang panahon na para sina Nanette at Ron ang magkatuluyan. Lalo na ngayon wala na silang anak, talagang sinadya ko talagang gawing labandera ang tangang babaeng yon. Ang kapal ng mukhang asawahin ng anak ko, gayong hindi ko man gusto ang babaeng iyon para sa anak ko. So talagang totoo ang sinabi sa akin ni Lin, na kayo ang dahilan kung bakit nangyari sa kanya ito ngayon. Mommy, naman bakit nyo ginawang alila ang asawa ko dito? Galit na wika ni Ron sa kanyang ina nang narinig niya na may kausap sa kabilang linya. Lumingon ang ginang sa gawin ni Ron, saka ito nagpaalam sa kausap nito sa kabilang linya. Son, it's not what you think. Ayoko lang talaga sa kanya para sa'yo. Saad nito kay Ron, Mom, wala ka nang magagawa dahil kasal na kami ni Lin at saka ayaw at sa gusto nyo siya lang ang babaeng mamahalin ko. Wika niya sa kanyang ina, wala na kayong anak, Ron. Wala nang dahilan para magsama pa kayo. Oo, sinadya ko talagang pahirapan siya. Dahil ayokong magkaanak ka sa isang babaeng mababa ang uri. Mayaman tayo, gwapo ka naman at higit sa lahat maraming babaeng pwede mong mahalin o pwedeng maasawa mo. Bakit sa kanya pa? Galit na saad ng kanyang ina, Mom, kahit ano pang sabihin ninyo, si Lin pa rin ang babaeng pangarap ko. Kung mahal ninyo ako, mag-sorry kayo sa asawa ko at huwag na huwag kayong maggawa ng mali, or else what, Ron? Nagagalit ka rin sa akin, baka nalilimutan mong ako ang ina mo. Galit nitong singhal sa anak nitong si Ron. Hindi ko nalilimutan yon na anak mo ako, Mommy, na ikaw ang nanay ko. Pero sumobra na po kayo, ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang apo ninyo. Wala ho ba kayong konsensya? Ayaw ko nang pahabain ang diskusyon na ito, dahil hindi ho tayo magkakaintindihan. Basta humingi na lang kayo ng tawad ni Lin at lunukin nyo na lang ang galit niya sa inyo. Dahil hindi ko rin alam kung mapapatawad ka pa ba niya sa ginawa ninyo sa kanya, kapag gumawa uli kayo ng kasalanan sa asawa ko. Kakalimutan kung ikaw ang nanay ko, Mommy. May diing wika ni Ron sa kanyang ina, bago ito tumalikod at umakyat na sa kanyang silid. Ano ba naman ang ginawa mo? Carmelita, totoo ba ang sinabi ni Lin na ikaw ang dahilan kung bakit nakunan siya? Bakit mo naman ginawa iyon? Tanong ni Ronaldo sa kanyang asawang si Carmelita. Sa hindi ko gustong babaeng iyon, bakit kontra kayo sa pananggagawa ko? Inis ding wika ni Carmelita sa kanyang asawa. Naririnig mo bang sinabi mo, Carmelita? Apo natin ang pinahamak mo, bakit hindi mo na lang tanggapin na siya ang pinili ng ating anak at hindi si Nanette? Galit na rin saad ni Ronaldo sa kanyang asawang, basta si Nanette ang gusto ko para kay Ron, magsama-sama pa kayong kampihan, wala akong pakialam. Galit pang wika ni Carmelita sa kanyang asawa na si Ronaldo. Akala ko'y nagbago ka na, Carmelita, pero mas lalo ka yatang lumala ngayon. Ikaw ang pumatay sa apo natin. Sana lang hindi bumalik sa'yo ang ginawa mong ito, at sana lang mapatawad ka pa ni Lin sa maling ginawa mo. Iyon lang at tinalikuran na siya ni Ronaldo ang asawa niyang si Carmi, saka umakyat na din patungo sa kanilang silid. Lin, anak, gusto mo bang sa bahay ka muna? Tanong ng Mama Maricar sa kanya. Pwede po ba, Mama? Tanong niya sa kanyang ina. Bakit hindi, anak? Mas safe ka sa bahay. Walang mananakit sa'yo doon, at mas lalong hindi ka gawing alila. Nasasaktan wika ni Maricar sa kanyang anak. Hindi kasi niya kaya nakita kalagayan ngayon ng nag-iisa niyang anak, ina pa rin siya, at alam niya sa kanyang sarili na kahit hindi aminin ng anak niya ang sitwasyon nito, sa bahay mga biyenan nito,
Alam niyang nahihirapan ito doon, kaya napagdesisyonan nila ng kanyang asawa na ama ni Lin, na sa bahay na muna ay uuwi ang si Lin sa ayaw at sa gusto ng asawa nitong si Ron, dahil sa bahay nila mas safe at wala makaambang panganib kay Lin. Sige ho mama, sasabihin ko po kay Ron ito. Sige anak, pero wala na bang masakit sayo? Tanong ni Maricar sa kanyang anak. Gutom ka na, ngunit umiling lamang ito, saka bahagyang ngumiti, halata sa mukha nitong may kalungkutan, hindi naman kasi biro ng mawalan ng anak, Han baka naman pwede pa natin pag-usapan ito, kapag ba humingi ng tawad si mommy sayo, sa bahay ka na ulit, tanong ni Ron sa asawa niya si Lin. Sa bahay muna ako Han, kung mapapatawad ko man uli ang mommy mo, panahon na ang makapagdesisyon niyan, sa ngayon masakit pa rin ang ginawa niya sa akin, kung hindi niya ginawa iyon sa akin, siguro napasatyan ko pa sana ang anak ko, pero dahil malupit siya Ron, kaya nawala sa atin ang anak natin, mahabang saad ni Lin sa kanya. Sige Han kung yan ang desisyon mo, doon muna din ako sa inyo, sasamahan kita doon, walang nagawang wika na lamang ni Ron dito. Salamat Han. Salamat dahil naintindihan mo ako, dahil mahal kita Lin, kaya palagi kitang intindihin, sagot naman ni Ron dito, pagkahatid ni Ron sa asawa niya sa bahay, nang mga ito'y umuwi muna siya sa kanila, para kumuha ng ilang gamit para sa kanila ng asawa, nadatnan pa niya doon ang mommy niya, 2 araw na din niya itong hindi kinikibo, alam naman ni Ron na mali na wag kausapin ang nanay niya. Pero ginawa lang naman niya iyon. Dahil para malaman nito na mali ang ginawa nito, dumaan lang siya sa harap nito at dumiretso akyat sa hagdanan patungo sa silid nilang dalawa ni Lin, sa kanya kinuha ang malita nito, at nilagay niya ang mga damit nilang dalawa asawa niya, saka siya muling bumaba, bitbit ang malitang pinaglagyan niya ng gamit, nilang mag-asawa, ngunit bago pa siyang tuluyang makalabas. Sa main door ng kanilang bahay, humarang na ang kanyang ina, "Where do you think you're going Ron? So talaga bang sasama ka sa babaeng iyon, na kahit nanay mo kaya mong tikisin para sa mahirap mong asawa?" Painsultong wika ng kanyang ina, para sa asawa niyang si Lin. "Mami ginawa ko ta dahil kailangan ako ng asawa ko, at mas gusto ko pang kasama siya, kesa sa inyo. Ang kapal ng mukha mong bata ka." Galit na wika ng ina niya sa kanya, bago siya nito sinampal sa kaliwang pisngi niya, "Wala kang utang na loob, sumama ka sa babaeng iyon, nagiging asal mahirap ka rin dahil sa ugaling meron ng asawa mo, wala ka ng respeto sa akin, paano ko kayo e-respeto mommy? O mahirap lang sila Lin, pero hindi silang masamang tao, hindi kagaya nyo, hindi sila mamatay tao, kayo nga, galing kayo sa mayayamang angkan katulad ni daddy, pero asal squatter naman ugali mo. I'm sorry mommy, pero hindi ko na kaya ang ugali ninyo." Iling niyang wika sa kanyang ina, sa kanya ito tinalikuran at lumabas ng bahay nila. Nasa grocery ngayon si Lin, dahil balak niyang ipagluto ang asawa niyang si Ron, para sa dinner nila mamaya, napansin niya kasi nawala ng laman ang refrigerator nila, kaya nagpa siya na lamang siyang mag-grocery, since wala naman siyang ginagawa sa bahay nila, wala ang mama at papa niya dahil may pasok, at ganoon din ang asawa may pasok ito sa kumpanya sa pamilya nito. Habang namimili siya ay may naririnig niyang may tumawag sa pangalan niya, nilingon niya ito na noon na lamang ang panlalaki, nang mata niya nang makita kung sino ang taong tumawag sa kanya, si Gary ang dating kaklase at manliligaw niya noong high school pa lamang siya, pero dahil wala talaga itong pag-asa sa kanya, kaya nagpa siya itong lumapit sa ibang university para makapag-move on daw sa kanya. "Lin, is that you, Marlon?" Aniya sa lalaki sa kanya. "Gary ako nga kumusta ka na?" Nakangiti pa niyang tanong sa lalaki. "I'm fine Lin ikaw kumusta ka na?" Ganting tanong nito sa kanya. "Well hito may asawa na." "Seriously, may asawa ka na? Aba sino naman ang mas swerteng lalaking iyon Lin?" Muli ay tanong ito sa kanya. "Si Ron Santos ang asawa ko Gary." Nakangiti pa niyang wika sa lalaki. "Talaga, iyon Santos Garments Factory at ang may-ari ng sikat na university kung saan nag-aaral ka. Doon mo ba siya nakilala?" Tanong pa ng lalaki sa kanya. "Ganoon na nga Gary, tapos ka na bang mamili? Kasi kung tapos ka na, I invite you for lunch. May treat, huwag kang mag-alala." Nakangiti pa rin sa dito kay Lin. "Yes, tapos na rin, pero sige, ako lang naman mag-isa sa bahay eh. Saan ba dapat tayo kakain?" Tanong pa ni Lin sa dating kaklase.
Dito lang sa may kanognog nitong supermarket, para hindi ka na din mapalayo pa. At ganito na lang, hihintayin na lang kita sa restaurant, para sabay na tayong mag-order ng pagkain for lunch. Okay ba sa'yo? Tanong ni Gary sa kanya. O sige, saka naman itong nagpaalam sa kanya para mauna na doon, siya naman ay binilisan na lamang niya ang pamimili para makatapos na din, puro kyutuhan at kumustahan lang ang pinag-uusapan nila ni Gary. At ang pagplano nito na mag-ibang bansa na, dahil naroon na daw ang pamilya nito at ang girlfriend daw nito, masaya naman siya sa buhay ng dating kaklase, dahil hindi na ito parihas noon na puro bulakbol na parang walang marating sa buhay, pero tama nga siguro ang kasabihan. People change kapag nag-matured na. 12:00 na ng hapon nakauwi na si Lynn, wala pa rin ang mama at papa niya, kaya nagpasya na lamang siya na mag-prepared ng may luto. Nya mamayang mag-dinner nilang mag-anak, hinugasan niya muna ang mga nabili niyang karne, gulay at isda, pagkatapos ay inayos niya itong nilagay sa refrigerator, at saka nag-prepare ng mga lulutoy niya. Ma'am Lynn, ano po ang maitutulong ko sa inyo? Tanong ni Manang Lorna sa kanya. Ito lang ang nag-iisang kasambahay nila Lynn mula noon high school pa lamang siya, matagal na rin itong nanilbihan sa kanila, kaya tingin nila sa may edad na babae ay pamilya na rin ito. Pakihugas nyo na lamang ho ng mga nagamit ko pong mga lalagyan, salamat ho. Nakangiting saad ni Lynn sa kanilang kasambahay. Sure ho ba kayong ito lang yung ipapagawa ninyo sa akin ma'am? Tanong pa sa kasambahay sa kanya. Opo, kaya ko na ho ito, pini-prepared ko lang ang mga lulutoin ko mamaya, sa dinner natin, since maaga pa kaya inaayos ko muna, wika pa niyang sagot sa may edad na babae. Sige po ma'am, ako na ho bahala dito, saad nito kay Lynn, tumango lamang siya dito. Bilang tugon, pauwi na sana si Ron na may dumating na bisita sa kanyang opisina. What are you doing? Anong ginawa mo dito? Inis na tanong ni Ron sa babae, pwede bang mag-usap muna tayo? Sa halip ay sagot nito sa kanya, at anong pag-uusapan natin? Please nanet kung tungkol lang ito sa pagkakagusto mo sa akin at utos ng mommy ko. Please lang nag-aksaya ka lang ng oras. Walang ganang wika ni Ron sa babae. Baka kapag malaman mo ang sasabihin ko Ron at ipakita ko sa'yo, baka magbago ang isip mo. What do you think? Anang babae sa kanya. Kumunat ang noo niya sa narinig, bago pa man siya makapagsalita. May nilapag na brown envelope ang babae sa misa niya, nagtatakang tiningnan niya si Nanette, open it, at dyan mo malalaman, ang tanong na tumatakbo sa isip mo Ron, utos pang saad nito kay Ron. At dahil pasado 5:00 na ng hapon kaya wala na lamang nagawa si Ron, kundi tingnan ang nilalaman ng envelope, para makauwi na siya, dahil nag-promise pa siya ni Lynn na sabay silang mag-dinner ngayon. Ang unang tumambad sa kanya ay picture ng asawa niya at may kasama itong lalaki, at base sa nakita niya ay mukhang hindi lang ito basta kilala nito, dahil sa uri ng mga titig sa lalaki sa asawa niya at pagbisan pa nito kay Lynn, at ang sumunod na nakita niya nga mga pictures ay palabas na ng restaurant ang asawa niya, at sumunod ang lalaki. Nakita na niyang pasakay na sana ng kotse ang asawa niya nang halikan ito ng lalaki sa labi. Kuhang-kuha talaga iyon sa mga pictures na naroon at malinaw pa sa 4:00, ng madaling araw na may relasyon ang asawa niya, at ang lalaki sa litrato iyon, tumiim ang mga bagang niya at hindi niya namalayang nalukot na pala niya, ang mga pictures na hawak niya. Saan mo ta nakita ha Nanette? Tiimbagang niyan tanong sa babae. Well, may naghatid dito sa building ninyo. Since kakababa ko lang sa kotse ko nang makita ko ang taong magbibigay sana sa guard ng building, kaya nagpresenta na ako na ang magbibigay sa'yo nito, dahil may sadya din ako sa'yo, since nakapangalan din ang envelope sa'yo, saad ng babae sa kanya, wala na siyang isinagot dito, at lumabas na lamang siya sa kanyang opisina, at binilinan niya ang kanyang secretary na ito na lamang ang mag-lock sa kanyang office. Matagal na ba siyang niloloko ng asawa niya? Kung ganoon tama ang mommy niya, no, kailangan niya munang makausap ang asawa niya, hindi pwedeng hindi niya malaman ang totoo. Kailangan niya pa ring makausap ito tungkol sa mga litrato ng lalaking iyon. Noon naman tumunog ang cellphone niya. Hindi niya sana sasagutin iyon pero makulit ang caller sa kabilang linya. Kaya nilagay niya muna ang headset sa tenga niya sa kanya sinagot ang tawag. Yes,
Ma'am, anong kailangan nyo sa akin? Bungad niyang tanong sa ina niya. Itong mga pictures na binigay sa akin ni Nanet Haron, so ngayon lumabas na talaga na iyang asawa mo ay walang hiya. Sinira na nga niya ang relasyon nating mag-ina, sinira pa niya ang pangalan natin, ang kapal ng mukhang ganyanan ka, iyon na nga ba ang sinasabi ko sa iyo noon? Manloloko ang mga katulad niyang mahihita, nasa loob ang kulo, galit na wika ng kanyang ina sa kabilang linya. Ma'am, pwede ho bang, wag na ho muna ninyo akong kausapin, gusto ko kausapin ang asawa. Para ano pa ron, para magsinungaling siya sa'yo, anak. Naman kita mo na nga ang ebidensya na may lalaki talaga iyang mabait mong asawa kuno, mas mabuti pang hiwalayan mo na lamang siya anak. Si Nanat na lamang ang, Ma'am, so Nanat na naman pwede ho ba? Problema namin ito ng asawa ko, kaya kami ang mag-uusap at ako ang magdedesisyon. Hindi ho kayo, pasensya na ho, pero kailangan ko na itong ibaba ang tawag ninyo pagkasabi niya sa kanyang ina ay kaagad niya itong pinatayan ng cellphone. Tingnan mo ang ginawa ng anak mo sa akin, Ronaldo. Napakabastos na, talagang nahawa na siya ugaling meron ng asawa. Hindi mo naman dapat ginawa iyon, Carmelita. Hindi mo dapat pinapangunahan ang mga desisyon ng anak natin. Malaki na siya at may sarili ng pamilya. Saka problema nila iyon, hindi ka naman talaga pwedeng sumali sa mga ganoong sitwasyon, unless hinihingi ng anak natin ang opinyon mo sa adni. Ronaldo sa asawa nitong si Carmelita, saka ito napailing, ganoon. Baka nakakalimutan mong ako ang ina ni Ron, Ronaldo. Ang hirap sa'yo. Kinakampihan mo na din ang manugang mo. Bakit di ko ba alam na palagi kang pumupunta sa bahay mga hampas lupang iyon, na asisiraan ka na ba ng bait ha? Sikmat Carmelita sa asawa nito. Alam mo Carmelita, kung palagi na lamang tayong nagtatalo tungkol sa mga ganyang bagay, mas mabuti nang hindi na lamang siguro tayo mag-usap. Kung palagi naman ganito, at kung ikinagalit mong pumunta ako sa bahay nila Lynn, natural pupunta ako doon dahil manugang ko siya at andoon ang anak natin, ikaw lang naman ang hindi welcome sa bahay nila. Dahil masyadong mataas ang pride mo, wika ni Ronaldo sa kanyang asawang, bahala ka na nga sa buhay mo. Basta hindi ko matatanggap ang babaeng iyon sa pamilyang ito, galit nitong saad kanya saka siya nito tinalikuran at pumasok sa dining area. Naiwang napailing na lamang si Ronaldo sa inasal ng asawa niyang si Carmelita talagang masama ang ugali nito noon pa. Buong akala pa nga niya ay magbabago na ito. Pero mas lalo yata itong lumala ngayon. Sa bahay ay dumating na si Ron. Tuluyan na itong nawalan ng gana dahil sa mga pinagsasabi ng kanyang ina. Han, andito ka na pala. Umakyat ka na sa silid natin. Andoon na din ang mga damit pambahay mo sa kama natin. Kapag tapos ka ng maligo, patapos na rin ako sa pagluluto ko ngayon. Salubong wika ni Lynn sa kanya, saka ito akmang hahalik sa kanya, pero umiwas siya. Nagtaka man ay pilit na lamang itong ngumiti sa kanya. Matamlay siyang naligo at nagbihis. Paano pala kung totoong may ibang lalaki ang asawa niya? Paano na siya? Paano na ang pangako nilang dalawa na walang iwanan? Mga tanong sa isip ni Ron na hindi niya kayang sagutin. At dahil naiinip na siya ay plano na lamang niyang bumaba para kausapin ang asawa niya pero bumukas ang pinto ng silid nila at iluwa doon ang asawa niya. Han, may dinaramdam ka ba? Masama ba ang pakiramdam mo? Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. I'm fine, pero pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya sa kanyang asawa. Yes, pwede naman Han. What is it? Aniya nitong tanong saka ito umupo sa kama bago hinintay ang tanong niya, saan ka ba galing kanina? Tanong niya sa kanyang asawa, hinintay niyang sumagot ito. Yes, umalis ako. Pumunta ako ng supermarket at bumili ng mga grocery. Gusto kong ipagluto kayo nila mama ng masarap na hapunan. Bakit Han, may problema ba? Bakit mo pala naitanong? Wika nitong tanong sa kanya, sigurado ka ba na iyon lang ang ginawa mo kanina? Na nag-grocery ka lang. Muli ay tanong niya dito. After kong mag-grocery hindi sinasadyang nagkita kami ng dati kong kaklase noong high school. At naging masugid ko ding manliligaw, o totoo ang nasa litrato. Na may kasama kang ang ibang lalaki.
Mainit na ang ulong tanong niya kay Lin o pero kumain lang naman kami sa restaurant. Wala naman kaming ibang ginawa doon. Isang malakas na sampal ang iginawad niya kay Lin. So talagang niloko siya ng babaeng ito. At ang mga litratong pinakita sa kanya ni Nanat ay puro totoo. Talagang ang kapal ng mukha nitong gawin ito. Sa kanya. Pinaglaban na nga niya ito sa kanyang ina. Ito na ang igaganti nito sa kanya. Ang pagtaksilan siya galit na bulong niya sa kanyang sarili, Han. Bakit mo ako sinampal? Anong kasalanan ko? Umiiyak na tanong nito sa kanya, niloko mo ako. Wika niya sa asawa sa kanya tinapon sa mukha nito ang mga nalukot na litrato kanina, nagtatakang pinulot nito ang mga iyon. Saka nito tiningnan kung sino ang nasa larawang iyon. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata nito nang makita nito ang kasamang lalaki nito. This is not true. Saan te galing? Walang ganito Ron, malakas ang boses nitong wika sa kanya, so ano sasabihin mong hindi totoo ang nasa larawang iyan halin? Pinagtanggol kita sa mami ko dahil akala ko'y mali ang tingin niya sa'yo pero anong ginawa mo? Lumabas din ang tunay na kulay mo, ang kapal mo. Have no right to judge me Ron, kahit pa sabihing asawa kita. Galit na wika nito sa kanya sinampal siya nito ng malakas sa magkabilang pisngi niya, ayoko na Lin. Bahala ka na sa buhay mo. Galit niya ding saad sa asawa niyang si Lin sa kanya kinuha ang mga gamit niya at lumabas sa silid na iyon, Ron. Bumalik ka dito. You can do this to me. Bakit ayaw mong maniwala sa akin? Kanda iyak nitong. Sigaw sa pangalan niya. Pero ayaw na niyang pakinggan pa ito, ni ayaw na din niyang lingunin pa ito. Nakita pa niya ang mga magulang ni Lin na nagtatakang tiningnan silang mag-asawa, pero dinaanan niya lamang ang mga biyenan niya at tuluyang sumakay sa kotse niya at umalis sa bahay nila Lin. Wala ala sa loob si Ron na pumasok sa bahay nila, ni ayaw niyang may makausap isa man sa kanila ng mommy at daddy niya. Wala siyang ganang harapin ang mga ito. Sa silid nilang mag-asawa noon niya iniyak ang lahat-lahat, hindi niya alam kung bakit nangyari sa kanila ang ganitong problema, matagal. Nasiguro siyang niloko ng asawa niya, pero hindi ganoon si Lin. Bakit ka naniwala kaagad sa mga sinasabi ng mommy mo at ni Nanat, kung kaya mo namang mag-imbestiga? Kontrang bulong ng isip niya. At dahil gulong-gulo siya sa nangyari sa kanila ni Lin ay nagpasya siyang bumaba at dumiretso sa bar na nasa loob ng bahay nila, doon ay nag-iinom siyang mag-isa, hanggang sa naramdaman na lamang niyang lasing na siya at hilong-hilo na, noon naman dumating ang mommy niya at nilapitan pa siya nito. Ron anak, tawag ng ina niya sa kanya, ano mom? Masaya ka na? Masaya ka na bang nakikita akong ganito? Iyong ganito ka miserable. Sombat. Panya sa kanyang ina. Anak, hindi mo alam ang sinasabi mo. Oo, gusto kong maghiwalay kayo ni Lin, pero hindi ko kayang makitang ganyan ka. Please anak, pwede mo naman akong kausapin. At hingian ng advice, wag mo naman akong iwasan o itaboy, nakikiusap na saad ng kanyang ina. Pero imbes na sumagot siya dito'y umiyak na lamang siya. Naramdaman na lamang ni Ron na niyakap na siya ng ina. At inalo ng inalo, son, mommy is here ha. Wag mo sanang kakalimutan iyan. Mahal na mahal kita, saad pa ng ginang sa kanyang anak. Ang tagpong iyon ang nadatnan ng daddy niya. Ron, anak, kapag hindi na mainit ang ulo ninyo ni Lin pag-usapan nyo na lamang iyon ng mahinahon, mag-usap kayo. Hindi iyong ganito kayo at nag-aaway. Anang ama niya sa kanya. Pwede ba, Ronaldo, wag mo munang salsalan ang anak mo. Kita mo nang malungkot ito ngayon. Iyon pa ang sasabihin mo. Inis na wika ng mami niya sa kanyang ama. Sinabi ko lang ang alam kong tama, umalis ka na nga dito. Puro kalin. Pinagtatanggol mo pa ang mahirap na babaeng iyon. Galit na singhal ng siyam na mami niya sa kanyang ama, nang hirap sayo. Masyadong mataas ang tingin mo, pwede hubang iwan nyo muna ako mami daddy. Ayokong marinig ang away ninyo. Wala ako sa mood na makipag-usap sa inyong dalawa. Gusto ko munang mapag-isa, please umalis na muna kayo, nakikiusap niyang saad sa mga magulang niya. Ikaw kasi, mom, please wag na ninyong awayin si daddy,
umalis na ho muna kayo, wika pa niya dito, walang nagawa ang mga ito kundi umalis na lamang at iwan siya, nahulog na naman siya sa malalim na pag-iisip, paano na lang pala kung si Lin na ang gustong iwanan siya, may magagawa ba siya, paano na lang kung ang lalaking nasa litrato ay talagang mahal iyon ng asawa niya, ipaglalaban ba niya ito o hahayaan na lamang, mga tanong sa isip niyang kahihirap sagutin at mas lalo niyang naramdaman ang sakit sa kanyang puso dahil sa kaisipang iyon, muli ay tinungga niya ang laman ng kopi tas saka tinapon ang basong hawak niya. Galit na galit siya, ang tanga niya dahil pakiramdam niya ay iniputan siya ng ulo ni Lin, ginawa niya naman lahat maging isang mabuting asawa para dito. Pero bakit tila hindi sapat iyon? Bakit sinaktan pa rin siya ng asawa niya? Dahil ba ito sa galit nito sa mommy niya kaya nagawa ito sa kanya ni Lin? Ang mabait at maunawang asawa niya, wala nang sasakit pa sa nakita niyang ebidensya kung paano siya pagtaksilan ni Lin, hanggang sa nakatulugan na lamang niya ang sakit na naramdaman niya ng mga oras na iyon. Lin, anak. Totoo ba ang mga litratong ito? Tanong sa kanya ng mama niya. Ma, walang ganoon. Oo, nagkita kami ni Gary pero sa supermarket iyon, inaya niya akong mag-lunch, pero iyang halik na iyon. Hindi totoo iyan. Kahit sa pisngi ko'y hindi dumampi ang labi ni Gary sa akin. Hindi ko alam kung bakit may mga ganoong pictures. Wala akong ginagawang masama. Umiiyak niyang. Paliwanag dito. Pero anak, bakit may mga ganitong pictures? Kung hindi totoo ito, naguguluhang tanong ng mama niya sa kanya. Iyon ang hindi ko alam mama. Basta wala ho akong ginawang masama. Giit niyang wika sa kanyang ina, naniniwala naman ako sa iyo anak. Pero paano mo ngayon sasabihin at ipaliwanag sa asawa mo ang totoo kung sarado ang isip niya? Sa tingin mo anak sino ang nasa likod ng paninirang ito sa inyong mag-asawa? Tanong ng mama niya sa kanya. Hihintayin ko po na humopa ang galit ni Ron. Uuwi din ho siya sa akin. Hihintayin ko na lamang po iyon, pero alam ko sa sarili ko na may kinalaman dito ang mommy ni Ron sa nangyayari sa aming mag-asawa, ang sama talaga ng ugali ng biyenan mong babae. Parang hindi babae kung siraan ka. Hindi ko alam kung bakit nakakatagal ang father-in-law mo sa ugaling meron ang asawa niya. Napapailing na saad ng mama niya, hindi ko po alam Maria. Mahinang sagot niya dito. Subalit ang isang linggong paghihintay ni Lin para bumalik sa kanya si Ron ay naging isang buwan na din siyang tinikis ng asawa niya. At nang hindi na niya nakaya pang antayin ito'y nagpasya siyang puntahan ito sa kumpanya ng pag-aari ng pamilya nito. Kahit pa masama ang pakiramdam niya'y, pinilit niya pa ring puntahan si Ron para makausap ito. Ngunit sa entrance pa lang ng kumpanya ay hindi na niya maintindihan ang sarili. Sobra ang kaba ng puso niya, siguro ay excited lang siyang makita ang asawa niya na isang buwan na ding hindi na niya nakakausap at nakikita. Akma sanang pipihitin ni Lin ang doorknob ng pinto sa opisina ni Ron nang harangin siya ng sekretarya. Ma'am, hindi ho kayo pwedeng pumasok dyan. Magagalit si Sir Ron. Wika sa kanya ng babae. Miss, I'm Marlon Santos. Asawa ko ang boss mo dito. Kaya bakit mo ako haarangan ha? Inis na, din niya dito, ganoon po biba. Pero bakit may babaeng nagsasabi ho sa akin kanina na siya daw ang asawa ni Sir? Si Nanat ho yata pangalan nun, wika ng sekretarya sa kanya. Anong sinabi mo, miss ako ang asawa? Here is my ID and marriage contract palagi ko pang dala-dala iyan. Kaya hayaan mong papasukin sa opisina ng asawa ko, or else ipapatanggal kita dito. At iyang Nanat na nag-claim na siya ang asawa ng asawa ko, hibang ba siya? Ako lang ang nag-iisang asawa ng boss mo, naintindihan mo, now umalis ka dyan bago pa magdilim ang paningin ko. Bantang saad niya sa babae, sa kanya pa inihit ang doorknob ng pinto at itinulak niya ito ng dahan-dahan, nanlaki ang mga mata niya sa nakitang kamunduhan ng dalawang tao sa loob ng opisina, walang mga saplot sa katawan ang dalawa, at naririnig pa niya ang mahihinang ungol at helanghing ng dalawang tao. Nasa ibabaw ng office table inaangkin ng asawa niya si Nanette. Ang dalang bag niya ay kusa na lamang nalaglag iyon at lumikha ng ingay, upang matigil ang ginawa ng 2 taong walang pakialam sa paligid. Nanlaki ang mga mata ni Ron, nang makita siya, namutla din ang babae. What are you doing Ron? Kaya ba hindi mo na ako pinuntahan at wala ka ng pakialam sa akin dahil sa babaeng ito? Galit niyang singhal sa asawa niyang tila tinakasan na ng kulay ang mukha nito. So iyong nakita mong pictures ko na may kasamang lalaki at ang pag-edit ng pictures ko na humalik si Gary sa akin. Pinaniwalaan mo. At ngayon anong sasabihin mo sa akin? Bakit nagawa mo sa akin ito?
Ang baboy nyo, magsama-sama kayo sa impyerno mga taksil. Galit niyang sigaw sa mga ito, sa kanya mabilis na nahablat ang buhok ng babaeng hitad, aray. Ano balin? Bitiwan mo ako. Galit pa nitong sigaw sa kanya, malandi kang babae ka. Sinira mo ang pamilya ko. Sisirain ko din ang mukha mong ahas ka. Galit niyang wika sa babae. Noon naman natauhan si Ron. Mabilis niyang inilayo si Lin kay Nanat. At sa isang iglap lang ay malakas. Nasampal ang iginawad ni Lin sa kanya. Saka siya galit na pinagsalitaan ng asawa niya. Sa ginawa mo sa akin Ron. Hindi ko alam kung mapapatawad pa ba kita. Hayop ka. Ginawa mo akong tanga. Binaboy mo ang kasal natin. Mas masahol ka pa sa aso. Magsama-sama kayong dalawa ng babaeng ito sa impyerno. Galit pa niyang singhal dito. Saka siya nagpas siyang lumabas sa silid na iyon hilom sa luha ang pisngi niya habang nagmamaneho siya. Halos hindi na nga niya makita ang daan dahil sa nanlalabo niyang mga mata, hayop ka Ron. Kaya pala tila wala ka nang pakialam sa akin dahil sa babaeng iyon. Ang akala ko'y mahal mo ako pero tinikis mo pa ako ng 1 buwan dahil may iba ka na. Sobrang sakit ng ginawa mo sa akin. Umiiyak pa niyang sigaw sa loob ng kotse niya. Lin, anak anong nangyari bakit umiiyak ka? Nag-alalang tanong pa ng mama niya. I saw Ron, with his new girl, they had sex sa loob pa ng opisina niya. Kitang-kita ng dalawang mata, ko ang kataksilan nila. Sobrang sakit po, umiiyak niyang sumbong sa kanyang ina. Anak, magpahinga na muna ha. Saka na natin iyan pag-usapan. Sige na sasamahan muna kita sa silid mo, come on, anang ina niya sa kanya. Malungkot lang tumingin ang papa niya sa kanya. At alam namin ni mama na galit na ang ama niya sa nangyari sa kanya. Inakay na lamang siya ng kanyang ina sa silid nila. At hindi siya iniwan nito na hindi makatulog. Hanggang sa hilahin na siya ng antok dahil siguro sa sobrang pagod niya sa pag-iiyak. Tita, Carmi, nakita ho kami ni Lin sa loob ng office niya. At hayon nga nahuli niya kaming may nangyari sa amin ni Ron. Nakangiting saad niya sa mami ni Ron, talaga iha. Asahan mong ikaw na ang magiging manugang ko. At pag nangyari matutupad na ang pangarap kong maging parte ka ng pamilya namin. Masayang wika ng ina ni Ron sa kanya, yes, tita. Magiging mami na rin ho kita kapag nagkataon. Nakangiting saad pa ni Nanat sa ginang, natagpuan ni Maricar ang kanyang anak na nagsusuka sa loob ng banyo nito, matagal na niyang napapansing mukhang walang gana sa pagkain ang anak niya. Ang akala niya'y baka dahil iyon sa nangyari nila Lin at Ron. Pero lumala pa iyon ng ilang araw dahil katulad ngayon ay nagsusuka na ito, marahan siyang lumapit sa anak niya, Lin, anak. Bakit ayaw mong magpa-check up? Baka ano na iyan? Saad niya dito. Nilingon siya nito. At nakita niyang namumutla na rin ito. Kaya nag-alala siyang nilapitan ito at hinagod-hagod ang likod nito, sige na anak, pagkatapos mo nito. Sasamahan na kitang pumunta sa doktor. Baka tama ang hinala ko, muli ay saad niya dito, sige ho, mama. Maliligaw lang ho muna ako. Sagot naman nito sa kanya, yes anak. Para malaman na rin natin kung anong nangyari sa'yo o tama ba ang hinala kong buntis. Ka nga ulit, sabi ni Maricar sa kanyang anak, saka natigilan si Lin nang sabihin niya ditong baka buntis ito. Bago ito nagsalita magdadalawang buwan na ho palang hindi na ako dinatnan mama. Siguro nga ay buntis ho ako ulit, sagot naman nito sa kanya. Nako, anak kailangan talagang magpa-check up ka. Para mas maalagaan ka ng doktor. Wika naman ni Maricar sa kanyang anak, nang matapos na ngang mag-ayos ni Lin ay inaya na siya nitong pumunta sa doktor. Sa St. Luke's Medical Center sila pumunta. At kaagad na pinag-pregnancy test ang anak niya nang sabihin nito na magdadalawang buwan na itong hindi nadatnan. At ilang sandali lang ay nalaman na namin ang resulta, positive ito. Buntis nga ulit ang anak niya. Tiningnan sa ultrasound ng doktor kung ilang weeks na ang baby sa sinampupunan ni Lin at talagang totoong magdadalawang buwan na nga ang baby nito. Matapos na marezitaan ng vitamins at makapagbayad sila ay lumabas na din ang mag-ina roon, sumaglit na muna sila sa grocery at para na rin mabili nila ang mga vitamins na renisita ng doktor ni Lin, dahil late na rin silang natapos sa pamimili ni Lin, ay pumasok na muna sila sa restaurant para kumain na rin ng lunch, at habang naghihintay sila sa kanilang order, ay nakita nilang may 2 taong masayang kumakain sa kabilang table. Ang manugang lang naman niya at ang sinasabing bagong girlfriend nito.
Balak na sanang wag sabihin ni Maricar ang nakita niya. Pero huli na dahil nakita na rin ito ni Lin. Nakita pa niyang tatayo na sana ang anak niya para pigilan niya ito pero hindi na ito nagpapigil pa. Galit nitong pinuntahan ang asawa nito at ang kabit umano ni Ron. Agad din niyang sinundan ang anak. Baka kung ano pa ang magawa ng anak niya, ang kapal naman ng mga mukha ninyong dalawa ano. Talagang pinapakita pa ninyo dito ang kalandian ninyong dalawa. Abay mahiya naman kayo, at ikaw namang babae ka. Sobrang kati mo, ang hilig mo, manira ng pamilya. Ganyan ba ang pagpapalaki ng magulang mo sayo? Nag-aapoy sa galit ang mga mata ng anak niya nang tingnan sila Lin at Nanat. Lin, pwede bang wag kang mag-eskandalo dito? Nakakahiya sa mga tao. Wow Ron, marunong ka na palang mahiya ngayon. Abay akala ko'y wala ka na nun. Katulad ng, walang hiyang babaeng ito. Galit pa ring singhal ni Lin sa asawa nito at kabit. Hoy, babae, umalis ka na dito kung ayaw mong patulan kita, talaga ba? Gusto mo akong patulan? Sigurado ka ba? Ang kapal ng mukha mong agawin sa akin ang asawa ko. Lahat ng karapatan na net na sa akin. Wala sa iyong kabit ka. Singhal ni Lin sa babae at sa isang iglap lang ay nahila ng anak niya ang buhok ni Nanette. Hayop kang babae ka. Halika rito. Galit na wika ni Lin sa babae. Kinaladkad na nito si Nanette. At pinalabas ng restaurant na iyon. Maraming taong sumaksi sa ginawa ni Lin pero kahit anong pigil. Nilang dalawa ni Ron sa ginagawa ng anak niya ay tila wala na itong narinig. Lin, anak stop it. Tama na please. Baka mapaano ka pa. Anak, saka lang tila natauhan si Lin nang marinig siguro nito ang pagmamakaawa niya. Hayop ka Ron. Pagsisisihan mong ginawa mo sa akin ito. Galit wika ni Lin sa asawa nito sa kanito. Pinagsasampal ang asawa niyang tila natulala na din. Anak, may dugo. Nag-alala niyang wika kay Lin. Natigilan naman ito saka ito umiyak at napaupo na lamang. Ron, tumawag ka ng ambulance. Ngayon din dalhin natin sa ospital ang anak ko. Sigaw niya sa manugang niya. Nang marinig siguro nito ang malakas niyang boses ay Tom Aliman naman ito. Sa ospital ay wala pa ring malay tao si Lin. Buti na lang talaga at mabilis nilang nadala sa ospital ang anak niya. Kasi kung pinatagal pa nila, baka sa pangalawang pagkakataon ay makunan na naman uli ito. Baka mas lalo pang mamuhi ng husto anak niya sa mga taong sumira sa pagsasama ng mag-asawa. Lalo na kay Ron. Naramdaman niyang lumapit sa kanya si Ron. Tahimik lang ito tila may gustong sabihin. Kaya inunahan na niya ito. Kung tinatanong mo kung buntis ba si Lin, oo buntis siya. At ikaw ang ama. Magdadalawang buwan na siyang buntis. Siguro naman this time Ron. Panindigan mo ang anak ko. Panindigan mo siya at ipaglaban mo. Kahit tahimik lang si Lin. Ayokong nakikitang malungkot siya. Bilang ina niya hindi kayang nakikitang nahihirapan siya. Kaya kung may natitira kap ang pagmamahal sa anak ko. Ipaglaban mo siya. Dahil ang totoong nagmamahal. Hindi nito kayang saktan ang taong iyon. At gusto ko ring malaman mo na, hindi ka kailanman pinagtaksilan ng asawa mo. Mahabang wika ni Maricar sa manugang niyang si Ron. Pero, ma, niloko niya ako. May relasyon sila ng lalaking iyon. May pictures nga po diba? Nag-imbestiga ka na ba? Sana bago mo pinaniwalaan ang mga nakikita mo. Sana inuna mo munang alamin ang totoo. Hindi iyong naniniwala ka kaagad sa mga sinabi ng mami mo. Oo, mami mo siya. Pero hindi din lingid sa kaalaman mo na ayaw niya sa anak ko. Hindi mo ba naisip na baka siya ang nasa likod ng mga pangyayaring ito? Try to think of it Eho. Baka mas maliwanagan ka. At kapag napatunayan mong totoo nga ang nasa litrato, malaya ka nang tuluyang umalis sa buhay ng anak ko. At pangako ilalayo na namin si Lin sa iyo. Mahabang paliwanag niya kay Ron, temanggo naman si Ron bilang pagsang-ayon sa mga sinabi niyang payo dito. Nagising si Lin na puro puti ang nasa paligid niya. Umiiyak siyang maalala niya ang nangyari kanina. Lin anak, are you okay? May masakit ba sayo? Gusto mo tatawagan ko ang doktor mo? Sunod-sunod, natanong ng kanyang ina. Mama, ang baby ko po. May pag-alalang tanong niya dito. Okay lang ang baby mo anak. Buti na lang mabilis ka naming nadala dito. Sagot naman nito sa kanya. Salamat po mama. Si Ron po. Tanong ni Lin sa ginang. Umuwi muna siya anak. Don't worry. Babalik iyon. Pinapangako ko sayo. Babalik siya.
Wika naman ng ina ni Lin, tuluyan na siyang napaiyak sa narinig. Hindi niya alam kung bakit nagawa niya ang ganoon. Hindi naman siya ganoong klaseng tao. Pero nasagad na siya Isang araw lang siya sa ospital ay tuluyan na siyang nakauwi. Pero hanggang sa nakauwi na siya, ay hindi niya pa rin nakitang bumalik si Ron tuluyan na kaya ako nitong iniwan. At si Nanette na ang mahal nito. Mga tanong na parang punyal na sumaksak sa puso ni Lin. Pababa na ng hagdanan si Ron nang marinig niya ang pinag-uusapan ng mommy niya at ni Nanette. Dinig na dinig pa niya ang tawanan ng mga ito. Paniwalang paniwala ang anak ko sa mga pinapakita mong pictures na Nanette. UC. Kapag tuluyan nang mag-file ng annulment ang anak ko ay ako na siguro ang pinakamasayang ina sa buong mundo, dahil dininig din ng Panginoon ang panalangin ko. What did you say, mommy? Dininig ng Panginoon ang panalangin mo. O ng demonyo. Akala ko'y matino kayong ina. Pero kayo pala ang masama dahil ginawa ninyo sa amin ito ni Lin. Ikaw ang somera. Sa pagsasama namin. Nasaktan ko pa siya dahil sa inyo. Anong klase kayong ina? Masaya kayong nagagawa ninyo iyon sa akin. At ikaw naman Nanette, sunod sonoran ka din sa mommy ko. Kahit pa ilang beses pang may mangyari sa atin. Si Lin pa rin ang mahal ko. At hindi ko ipagpapalit maski 10 pa. Kagaya mo, pinaikot nyo sa mga palad nyo, at ang tanga ko lang dahil naniwala ako sa inyo ni mommy. I'm sorry pero tapos na ang panlilinlang ninyo sa akin. Babalik na ako sa asawa ko. At kahit mahirap na tanggapin niya akong muli, willing akong maghintay para malaman niyang sincere ako sa paghingi ko ng tawad sa kanya, at gagawin ko ang lahat mapatawad lang niya ako. Pagkasabi niya noon sa mommy niya at kay Nanette ay tinalikuran na niya ito. Ron, bumalik ka rito. Ron, dinig pa niyang tawag ng mommy niya sa kanya, pero tila wala na siyang narinig at sumakay na siya sa kotse niya. Balak niya pa sanang paimbestigahan ang tungkol sa pictures na pinakita ni Nanette sa kanya, pero hindi na niya ito kailangang gawin dahil nasagot na ang gusto niyang malaman. Tinahak niya ang daan patungo sa bahay nila Lin. Nakadalawang doorbell pa lamang siya ay binuksan na iyon ng kasambahay ng asawa niya. Lumabas ang mga in-laws niya, at mukhang hinihintay siyang bumaba ng mga ito sa sasakyan niya. Nahihiyang lumapit siya sa mga ito. Patawarin niyo ho ako. Patawarin niyo po ako sa nagawa ko sa anak ninyo. Nasaktan ko po siya. Hingi tawad niya sa mga magulang ni Lin. Ron Aho, naintindihan namin ang sitwasyon mo lalo pa at nanay mo iyon. Pero anak, sana inalam mo muna ang katotohanan bago ka nagpasyang iwan ang anak namin. Mahal na mahal ka ni Lin Aho. Simula nang umalis ka at iwan mo siya. Naging miserable ang buhay niya. Naging malungkutin siya. At kahit pilit na itago niya ang tunay niyang naramdaman pero alam namin sa puso namin na may pinagdadaanan ang nag-iisang anak namin. Wala lang kaming magawa dahil maski siya ayaw mong paniwalaan. Mapait na wika ng ama ni Lin sa kanya. I'm sorry pa, ma. Sana mapatawad niyo po ako. Umiiyak na niyang wika sa mga ito. Para sa amin Aho. Lahat naman tayo nagkakamali pero kung marunong kang magpatawad at sincere ka sa paghingi ng tawad sino kami para ipagkait iyon sa'yo. Saad naman ng ina ni Lin sa kanya. Maraming salamat ho mama, papa. Wika niya sa mga ito. Sa kanya niyakap ang dalawang in-laws niya. Nasa silid ang asawa mo. You can talk to her. Aniya ng mama ni Lin. Salamat ho. Pupuntahan ko lang po siya. Wika niya sa mga ito. Saka siya nagpaalam na pupuntahan niya muna ang asawa niya. Abala si Lin sa pag-aayos ng mga damit niya sa loob ng closet niya. Balak niya kasing maligo muna bago sila maglakad-lakad ng mama niya sa park. Para naman hindi siya magiging malungkot. Kakatapos lang niyang maiayos ang mga damit niya nang may kumatok sa pinto ng kanyang silid. Ma, pasok na lamang ho kayo. Maliligo pa ho ako nagulat siya nang makitang si Ron ang pumasok sa silid niya. Ron, anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong niya sasawa. Bakit hindi na ba ako pwede dito? Balik tanong nito sa kanya. Ha? Pero, Han, I'm so sorry. Sorry dahil naniwala ako kay mommy at kay Nanette. Sorry dahil nasaktan kita. Nadala lang ako sa galit at selos ko. Hindi ko sinasadya iyon. Umiiyak na nitong wika sa kanya. Ron, sinabi ko naman sa'yo na hindi ko magagawa sa'yo ang saktan at pagtaksilan ka. Hindi ko iniisip iyon. Oo, naging manliligaw ko si Gary noon. Pero hindi ko siya sinagot dahil hindi pa ako ready na magkarelasyon lalo pa at nag-aaral pa ako ng high school noon. Totoong nagkita lang kami sa mall at hindi totoo ang mga pictures. Yes, I know na Han. Alam ko na ang lahat. Hindi mo na kailangang magpaliwanag pa sa akin.
Ang gusto ko lang malaman kung pwede pa ba ako dito sa puso mo. Nakangiting wika nito sa kanya. Kahit kailan naman Han, hindi ka nawala sa puso ko. Araw-araw kong hinintay na sana bumalik ka. Na sana malaman mo ang totoo at hindi ko nagawa sa'yo ang iputan ka sa ulo. Mahal na mahal kita Ron, saad niya dito. Kung ganoon napatawad mo na ako Han. Tanong ni Ron kay Lin. Yes, Han. Napatawad na kita, niyakap siya ni Ron at hinalikan sa labi. Pinatawad niya ito dahil alam naman niyang nagawa lang din ni Ron ang mga iyon dahil sa nanay nito at sa sulsol ni Nanette. Sana lang hindi na mangyari ito uli sa kanilang mag-asawa lalo na at magkakaroon na rin sila ulit ng anak. 8 buwan na ang nakalilipas simula nang naging okay na ang pagsasama nilang dalawa ni Ron, inaya pa ako nitong kumain sa labas para daw sa anniversary nilang mag-asawa. Oo, nga at 1 taon na din ang nakararaan simula nang naikasal sila ni Ron. At sa susunod na buwan ay manganganak na siya sa unang anak nila ni Ron at baby girl ito. Pinangalanan nila itong Ashley Summer Santos. Are you ready for our date? Tanong ni Ron sa kanya. Yes hon. Kanina pa ako ready. Tayo lang ba? Sila mama ayaw bang sumama? Tanong ni Lin kay Ron. Busy daw sila eh. Hayaan mo na mas okay na tayo lang muna sa moment natin. Nakangiting. Saad sa kanya ni Ron, tumango na lamang siya dito. Bilang pagsang-ayon, nagtaka pa siya nang nasa restaurant na sila. Dahil walang tao sa loob at nakapatay pa ang ilaw. Kaya hindi niya napigil ang hindi magtanong kay Ron. Han, mukhang nakasarado ang restaurant. Hanap na lamang tayo ng iba. Aniya sa asawa niyang si Ron. Ano ka ba? Special ito para sa atin. Sinadya ko talagang ipasara ang restaurant ngayon dahil sa anniversary natin. Binayaran ko pa ng malaki para naman mas maging special tayo. Sagot nito kay Lin, akay-akay siya ni Ron sa loob ng restaurant. At inalalayan siyang maupo roon sa long table na iyon, gusto pa sana niyang magtanong kung bakit may long table sila lang naman dalawa ni Ron ang kakain, pero nasagot ang mga tanong sa isip niya nang lumabas ang mama at papa niya. At ang nakakagulat ay ang pagdating ng mga magulang ni Ron, napatitig siya sa asawa niya na nagtatanong ang mga mata. Happy anniversary sa inyo ni Ron anak. Sabay na wika ng mga magulang niya sa kanya. Salamat po mama, papa. Sagot pa niya sa mga magulang niya. Happy anniversary sa inyo ni Ron ha. Wika din ng ama ni Ron sa kanya. Salamat ho daddy. Happy anniversary din sa inyong dalawa ni Ron ha. Sorry sa mga nagawa ko sa'yo, hindi ko nakita ang pagiging mabuting manugang mo at asawa sa anak ko. Sorry ha. Alam kong mahirap patawarin ang nagawa kong kasalanan sa'yo. Pero hihintayin ko iyon. Wika sa kanya ng ina ni Ron. Sa dami-dami ng kasalanan nito sa kanya. At ito pa ang dahilan sa pagkawala ng anak niya noon. Hindi niya alam kung kailan niya ito mapapatawad. Pero kahit hindi pa niya kayang patawarin ito. Pero, pakikisamahan niya pa rin ito ng maayos dahil ina pa rin ito ni Ron na asawa niya. Hindi na lamang siya kumibo dito. At bahagya niya na lang muna niya itong nginitian. Naging masaya ang first wedding anniversary sa kanila ni Ron. Nabalitaan na din naming mag-asawa. Na umalis ng bansa si Nanette para lumayo, mabilis lumipas ang 1 buwan ay isinugod na siya sa ospital ng asawa niya dahil manganganak na siya. Kapag sinabi kong push ha misis, wika ng doktor kay Lin, muli ay sabi ng doktor sa kanya. At ilang sandali lang ay iniluwal na niya ang first baby nila ni Ron. Masaya ang buo nilang pamilya sa paglabas ni baby Ashley. 3 araw lang sila sa loob ng ospital, kaya lumabas na sila at dumiretso na sila sa bahay ng mama at papa niya. Han, are you okay? May gusto ka bang kainin? Tanong ni Ron sa kanya. Busog pa ako Han, masaya lang akong pagmasdan si baby. Kamukhang kamukha mo siya. Nakangiting saad ni Lin sa asawa nito. Yes, Han, at maraming salamat dahil binigyan mo ako ng ganito kagandang anak, at pinatawad mo din ako binigyan mo pa ng second chance ang pagsasama natin. Wala na akong mahihiling pa sa'yo Lin dahil sobrang bait mong asawa at anak sa mga magulang mo, lalo na sa mga magulang. Thank you kahit di mo pa sinabi na napatawad mo na si Mommy pero alam ko sa sarili ko na pinatawad mo na siya. Masaya ako dahil kahit hindi mo siya gaanong kinakausap pero binibigyan mo pa rin siya ng chance. Salamat sa kabutihan mo my wife. Mahabang wika ng asawa niyang si Ron sa kanya, dahil mahal ko ang mga mahalmuhan. At dahil alam kong magulang mo pa rin sila. Kaya ko namang magpatawad Siguro hindi pa gaanong naghihilom ang sugat dito sa puso ko.
Pero palagi ko namang pinagdarasal na sana maghilom na iyon. Para lubusan ko nang makalimutan ang lahat ng nangyari sa amin ng mami mo. Saad ni Lin sa asawa niyang si Ron. Maraming salamat Han. Mahal na mahal kita. Mahal din kita Han. Kayo ng anak natin. Nakangiting wika ni Lin. Thank you kahit di mo pa sinabi na napatawad mo na si mami pero. Alam ko sa sarili ko na pinatawad mo na siya. Masaya ako dahil kahit hindi mo siya gaanong kinakausap pero binibigyan mo pa rin siya ng chance. Salamat sa kabutihan mo my wife. Mahabang wika ng asawa niyang si Ron sa kanya, dahil mahal ko. Ang mga mahalmuhan. At dahil alam kong magulang mo pa rin sila. Kaya ko namang magpatawad eh. Siguro hindi pa gaanong naghihilom ang sugat dito sa puso ko. Pero palagi ko namang pinagdarasal na sana maghilom na iyon. Para lubusan ko nang makalimutan ang lahat ng nangyari sa amin ng mami mo. Saad ni Lin sa asawa niyang si Ron, maraming salamat Han. Mahal na mahal kita. Mahal din kita Han. Kayo ng anak natin. Nakangiting wika ni Lin dito. At dito nagtatapos ang kwento. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell. Thank you for watching.